Eyo, ito ang huling biyahe natin bago tayo ikasal. Nag-book ako sa hotel na matagal na nating gustong puntahan. Pagdating natin sa hotel, Daanan natin ng isang tao. Aning, salamat sa pag-imbita sa amin sa biyahe. Hindi ko maalala na inimbita kita. Aning. Sabi ni Wang Qiu, gusto raw ni Dodo mag-travel. Kaya isama na natin siya ngayon. Shiu, ito ang pribadong biyahe natin. Bakit ka nagdalang iba? Ate mo siya. Paano mo nasabing iba siya? Siya ang anak ng aming kasambahay. Kapatid ko siya dahil magkasama kaming lumaki. Tita Shi, tita, hindi ba kami welcome? Bakit naman? Aning, pwede bang maging mas maluwag ka? Isang biyahe lang naman ito. Hindi makakaapekto ang dalawang tao. Hindi ka siya sa tron. Ilagay ko na lang sa likod. Sakay na. Pero nahihilo si mama sa sasakyan. Kailangan niya sa harap. Sa likod ka na lang. Shiu, alam mo ba ang sinasabi mo? Sumakay lang ng kotse. Huwag ka namang masyadong madamot. Hindi na rin kasya si Tito Shi sa likod. Pwede mo ba akong hintayin dito? Bababalikan kita mamaya. Ako at si Shiu, ito ang huling biyahe namin bago ikasal. Para sa ibang babae, pinababa niya akong sasakyan. Mula sa sandaling ito, alam kong tapos na kami. Shiu, titingnan ko talaga kung kaya mo talagang gawin ang sinabi mo na babalikan mo ako. Aning, hintayin mo ako diyan. Babalik ako agad. Ayu, ang gandang tanawin dito. Kunan mo akong litrato. Tara na. Tara na. Okay lang ba na hindi mo sanduin si Aning? Okay lang, hindi magagalit si Aning. Susuyuin ko lang siya. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, hindi lang pala guni-guni ko. Iba na talaga si Shiu kaysa dati. Hindi ko na kayang umasa sa araw ng kasal namin. Ako si Aning Shen. Paki-cancel po ang reservation ng kwarto ko ngayon. Shiu, mukhang hindi na tayo makakabalik. Pasensya na po, sir. Kinansela na po ni Miss Shen ang reservation. Anong nangyari kay Aning ngayon? Dati, hindi naman siya nag-iinarte ng ganito. Kung kinansela, kinansela. Kumuha na lang ako ng bago. Pasensya na po talaga, sir. Puno na po kami ngayon. Ayu, pag-aari ng pamilya Shen ang hotel na to, galit kaya sa akin si Aning? Kaya sinasadya niyang huwag tayong papasukin? Shiu, sa tingin ko, sasama na lang ako kay Duo-Duo. Wala kang kinalaman dito. Kung may magagalit si Aning, ako yon. Saka, hindi naman siya ganoon ka-selfish. Pupuntahan ko siya ngayon. Maghanap na lang kayo ng ibang hotel. Sasama ako sa'yo. Kung galit si Aning, matutulungan kitang magpaliwanag. Seg. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siguro na sprain lang ang paa ko. Huwag mo na akong intindihin. Si Aning ang importante, bilisan mo na. Tita Shi, tulungan niyo po ang nanay ko. Kukunin ko ang gamot mo. Tara na. Shiu, hindi ko alam na ganito ka pala kamatyaga. Aning, binalikan kita.
Kailan ba nagsimula ang lahat? Si Shiyu na nangakong poprotektahan ako habang buhay, si Shiyu, ay pinili pa rin kumampi kay Wang Qiulin. Noong 10 taong gulang ako, natagpuan ako ng pamilya Shen matapos akong mawala. Ngunit nang bumalik ako sa pamilya Shen, mayroon ng isang babaeng kasing edad ko sa bahay. Aning, ito si Wang Qiu. Simula ngayon, siya na ang ate mo. Siya pala ay anak lang ng aming katulong. Ngunit sa panahong wala ako, nasiyahan siya sa lahat ng dapat ay sa akin. Sa mata ni na mama at papa, kahit anak ang katulong, mas magaling pa rin siya kaysa sa akin na anak nilang galing sa bundok. Mas magaling. Alagang lumaki sa probinsya, walang modo. Hindi talaga siya makapantayan ni Wang Qiu. Mama, Papa, ang baho at pangit niya, paano siya magiging ate ko? Isa lang ang ate ko sa buhay na ito, at iyon ay si Ate Wang Qiu. Busog na ako. Sa mahabang panahon, ako ay iniiwasan ng pamilya Shen. Noon, Hoy, ikaw si Aning, di ba? Ako si Shiyu. Tayo ang pinagkasundo, huwag kang umiyak. Poprotektahan kita. si Shiyu lang ang aking sandalan. Akala ko kahit iwanan ako ng buong mundo, siya pa rin ang magiging huling susuporta sa akin. Ngayon, ang tanging taong pinili ako. Kumampi na rin kay Wang Qiulin. Aning. Aning. Mag-usap tayo, pwede ba? Aning, huwag ka nang magali. Pangako, ito na ang huling beses. Shiyu, alam mo, ang pinakakinainisan ko ay si Wang Qiulin. Mula pagkabata, lahat ng bagay inaagaw niya sa akin. Kasalanan ko lahat ngayon. Hindi ko dapat iniwan kang mag-isa. Patawad. Aning. Huwag kang magkamali. Nasaktan si Wang Qiulin nang inalalayan ko siya. Hindi ko sinasadyang masagi. Aning. Pangako, wala nang susunod na beses. Hindi ko na muling kukontakin si Wang Qiulin, sige na, ha? Hindi na kailangan. Ang mga pangako mo. Marami na akong narinig. Bukas, kakausapin ko ang mga magulang ko tungkol sa pagpapawalang bisang kasal. Makikipaghiwalay ka. Dahil lang sa maliit na bagay na yan, makikipaghiwalay ka sa akin. Aning Shen. Ang lahat ng pagmamahal, napakababaw pala. Ang Shiyu na laging nagmamahal sa akin, wala na. Professor, gusto kong mag-volunteer bilang guro. Mayroon pang isang slot. Pero mahirap ang kondisyon sa bundok. Sa iyong pinag-aralan at kakayahan, kung mananatili ka sa Haishi City, tiyak na mas maganda ang iyong kinabukasan. Sigurado ka bang magvo-volunteer ka? Bumalik ka at kausapin mo ng maayos si Aning. Wala namang namamagitan sa atin. Huwag kang mag-alala. 10 taon na kami ni Aning. Hindi niya ako iwan. Wala siyang ibang kasama, kundi ako lang. Professor, sigurado akong magvo-volunteer ako. Tita Wang, hindi pa nagagalaw ang kwarto ni Wang Qiu, di ba? Hindi po, lahat ay ayon pa rin sa dati. Tita Wang, tandaan mo. Araw-araw, kailangan itong linisin at pahanginan. Opo, Kahit na matagal ng kasal si Wang Qiu at umalis na sa pamilya Shen, ang aking mga magulang ay inilaan pa rin ang kwarto para sa kanya. Umaasa sila na ang anak na kanilang pinalaki ay makabalik sa pamilya Shen balang araw. Mama, Papa. Wang Qiu, bakit hindi ka nagsabi na uwi ka? Para napaghandaan namin ang paborito mong pagkain. Duo-duo, kumain na ba kayo? Halika, umupo ka rito. Tita Wang, magdagdag ka ng 2 set ng kubyertos. opo. Mama, Papa, huwag na po kayong mag-abala. Nandito po ako ngayon para himingi ng tawad kay Aning. Aning, si Shiyu, himihingi ng tawad sa'yo. Akala ko po talaga kayo ang nag-imbita sa amin, kaya po isinama ko si Duo-duo. Akala mo ako ang nag-imbita? Kung ganoon, bakit naman ako ang nag-imbita ang naiwan? Lahat po ng ito ay kasalanan ko. Pwede bang huwag ka nang magalit kay Eyo? Sobrang pagod po siya kahapon. Kailangan pa niyang magmaneho pabalik, halos maaksidente pa siya. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, hindi ka dapat nakikialam sa amin. Tita, patawarin mo na po si Mama. Aning, nasa harap pa ng bata. Huwag ka nang magsalita pa. Alam kong matagal mo nang iniisip ang tungkol sa amin. Maging mabait kay Wang Qiu. Pero si Wang Qiu, matagal nang lumipat mula sa bahay. Hanggang kailan ka ba magtatanim ng galit sa kanya? Pati fans ko agawin pa. Ako ba ang nagtatanim ang galit sa kanya? O siya ang may gusto sa akin? Aning Shen,
Kahit may namamagitan kina Wang Qiu at Shiyu, kasalanan mo, yan dahil wala kang kakayahan. Hindi mo kayang bantayan ang lalaki mo. Simula nang bumalik ako sa bahay na ito, ni minsan ay hindi sila kumampi sa akin. Dahil hindi nyo naman ako gusto. Maghiwalay na tayo. Dahil hindi nyo naman ako gusto. Maghiwalay na tayo. Sino ang tinatakot mo? Aning Shen. Huwag kang umasa sa kaunting pagsisisi ng mga magulang mo para maging walang pakundangan. Sa puso ko, si Wang Qiu lang ang kapatid ko. Kung mangahas ka pang saktan siya, hindi kita palalambasin. Alam ko. Sa puso ninyo, hindi nyo talaga ako tinanggap. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, mas gugustuhin kong hindi na lang ako ibinalik. Aning Shen, ano ba ang pinagsasabi mo? Ikaw, umalis ka. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Shi, ito ba ang paghingi ng tawad ni Wang Qiu sa akin? Masaya ka na ba? Aning. Hindi ganoon. Gusto ko lang ipaliwanag ang lahat. Bukas, sasabihin ko sa mga magulang mo. Nakanselahin na natin ang kasal. Hipag ko. Ay, Ang bagay na ito, kasalanan lahat ng Shiyu namin. Nakita niya ang isang babae na nahihirapan sa pagpapalaki ng anak, kaya't lumambot ang puso niya at nagkamali siya. Ay nako, hindi naman ito malaking bagay. Hindi dapat umabot sa ganito. Ang aning namin ang walang alam. Hahaha. Aning. Tito, tita. Nasabi na siguro ni Shiyu sa inyo ang lahat. Dahil kakanselahin na ang kasal, ibabalik ko na rin ang mga regalo ninyo sa akin. Ibabalik ko na rin ang mga regalo ninyo sa akin. Aning, bakit mo pa ginagawa ito? kasalanan ni AU. Apausahan namin siya. Hindi biro ang kasal. Tito, tita, gusto kong kanselahin ang kasal. Hindi ito padalos-dalos na desisyon. Aning Shen, ang kasal ay isang malaking bagay. Paano mo magagawa ang sarili mong desisyon? Tama. Naipadala na ang mga imbitasyon. Ngayon gusto mong kanselahin ang kasal. Saan namin ilalagay ang mukha ng pamilya Shen? May karapatan akong pumili kung magpapakasal ako o hindi. Ikaw. Kung gusto ninyo, kayo na lang ang magpakasal. Aning Shen, gusto mo lang suyuin ka ni Shiyu, di ba? Kung magpapatuloy ka sa pag-iinarte, hindi mo na ito matatapos. Akalang lahat ay nakikipagkumpetensya ako kay Wang Qiulin. Walang naniniwala na ayoko nang ipagpatuloy ang relasyong ito. Tama na. Hindi nyo ba nakikita na malapit nang umiyak si Aning? Tama na. Hindi nyo ba nakikita na malapit nang umiyak si Aning? Tara na. Aning, hindi ko kaya kung wala ka. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Please eh. Mahal kita. Shit! Siguro mahal mo pa ako ngayon. Siguro noong araw na iniwan mo ako, naguluhan ka lang. Ayoko nang ipusta ang kasal ko na mamahalin mo ako habang buhay. Galit ka pa rin kay Wang Qiulin, hindi ba? Aning Shen, sumusumpa ako, hindi ko na siya kukontakin. Tama na, Shiu. Kahit wala si Wang Qiulin, may iba pa ring darating. Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo. Hindi na tayo makakabalik. Aning Shen, naayos na ang papeles. Kunin mo sa school. Pwede ka nang umalis ngayong gabi. Anong papeles? Aning Shen, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Aning Shen, ito ang papeles mo para sa volunteer teaching. Salamat, Professor Chang. Nga pala, may isa pang estudyante na sasama. Maaari kayong magkakilala ng maaga. Para, kapag nasa kabundukan na kayo, may kasama ka. Professor Zhang. Aning Shen. Magkakilala kayo. Noong nagsisimula pa lang kami sa school, magkasama kaming sumali sa speech contest. Ah, naalala ko na. Ikaw pala, Chen mo. Hindi kita nakakalimutan. Nga pala. Narinig ko, ikakasal ka na. Bakit ka pa sumali sa volunteer teaching? Nagkansel na akong kasal.
Ah, ganun ba? Nga pala. Happy birthday sa'yo. Salamat. Malaking araw ito para sa pamilya namin. Kahit anong awayan natin dati. Kailangan mong bumalik para maghapunan tayo. Naalala mo ba talaga ang birthday ko? Sige na nga. Ito na ang huling birthday ko sa pamilyang Shen. Ituring na lang nating farewell dinner. Happy birthday, Duo. Happy birthday, Duo. Salamat, Lolo. Happy birthday, Duoduo. Salamat din, Tito. Walang anuman. Duo-duo, tiyupan natin ang mga kandila, okay? Tiyupan na ang mga kandila. 3. Ahahaha. Tanga ko talaga. Bakit pa ako umaasa sa pamilyang ito? Mula nang umalis si Duo sa kanyang ama, hindi pa siya nagiging masaya tulad ng ngayon. Salamat sa inyong lahat. Salamat din, Ayu. Walang anuman. Aning. Maligayang karawan. Ito ang regalo ko para sa'yo. Aning Shen. Karawan mo pala ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sa pamilya Shen, 10 taon na akong hindi nagdiriwang. Wala namang dapat pag-usapan ngayon. Aning, nagagalit ka ba sa amin? Aning, maligayang kaarawan. Kahapon, habang kami ni Shiyu ay naglalakad sa mall, agad kong nagustuhan ang kwintas na ito. Hindi ko inakala na si Shiyu ay bumili rin ng isa para sayo. Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Aning. Nagkataon lang na nakita ko siya sa mall. Wala akong gana, kayo na lang kumain. Aning. Palaging nagmamalasakit si tatay sa'yo. May 5 milyong yuan sa card na ito. Ito na lang ang regalo namin sa karawan mo. Aning, ang bag na ito ay paborito ni nanay. Isang beses lang niya ginamit. Ibinibigay na sayo ni nanay, ha? Ano ang gusto mo? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Kailangan ko pang bumalik sa eskwelahan. Hindi na kailangan. Wala akong gusto. Mie, ayoko. Mabuti, nakatipid pa. Salamat sa inyo. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Aning Shen. Alam ko, may sama ka ng loob sa amin. Pero kami pa rin, ang iyong mga punay na magulang. Kung ano ng iba, alis na ako. Aning Shen. Siya at ako, nagkataon lang na nagkita kami sa mall. Hindi ko alam na magagalit ka. Bibili ako ng bago para sa'yo, okay? Sa susunod, kumpletuhin mo ang pag-arte. Sa ganyang kahinang pag-arte, paano ako maniniwala sa'yo? Alam kong ayaw mo akong paniwalaan ngayon. Mag-travel tayo. Hindi ba gusto mong makita ang daga? Tayo lang dalawa ang pupunta. Huwag kang kumanggi, okay? Sige, ikaw na ang mag-ayos. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Shiyu, wala nang susunod na pagkakataon para sa atin. Bini-bini. Gabi na, saan ka pupunta? Ah, lalabas kami ni Shiyu. Tita Wang, pwede mo ba akong hiwaan ng cake? Naway si Aning Shen ay maging ligtas at masaya. At maging maayos ang kanyang buhay. Ang bahay na ito na hindi kailaman nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Alam na.
Hay ay 77,677. Nasaan si Aning? Anong oras na? Walang disiplina. Tita Wang, Sir. Umakyat ka sa itaas at tingnan mo kung anong nangyayari sa dalaga. Sabihin mo sa kanya na bumaba agad para mag-almusal. Anong oras na at hindi pa rin siya bumababa? Talagang napakapangit ng ugali. Ang masamang ugali na nakuha niya sa probinsya. Ilang taon na pero hindi pa rin nagbabago. Sir, ma'am. Ang dalaga, wala siya sa kwarto. Ano? Wala siya sa kwarto. Saan siya nagpunta? Ang dalaga, lumabas na siya kahapon. Baka nag-travel siya kasama si MRC. Ha? Akala ko totoo na ang ginagawa niya ngayon. Kaya pala, sinasadya pa rin niyang kalabanin si Ate Wang Qiu. Talaga. Hindi siya lumaki sa piling natin. Puro lang siya hindi magandang paraan. ama na. Siya pa rin ang ating tunay na anak. Maging mabait ka sa kanya. Kumain na. Ginoong Shai. Ito ang pinakamahalagang alahas ng aming tindahan. Isang limited edition na asul na diamante. Ang asul na diamante ay sumisimbolo sa walang hanggan at katapatan. Tamang-tama sa inyong kagustuhan. Sige, balutin nyo. Gamitin ang kinakamagandang pambalot. Sige po, Ginoong Shai, ayusin ko po agad. Eyu, salamat. Alam kong nasa puso mo ako. Kahapon, nang makita ko ang kwintas na ito sa mall, gustong-gusto ko na agad. Hindi ko inakala na bibilhin mo ito para sa akin ngayon. Sobrang naantig ako. Ibalik mo sa akin. Hindi ito para sa'yo. Shiyu, talagang pinaghirapan mo ito. Sayang lang, sa tingin ko ang intensyon mo ay hindi na maibibigay pa. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi na babalik si Aning Shen. Anong sabi mo? Maligayang pagdating, Guro Shen. Maligayang pagdating, Guro Chen. Maligayang pagdating. Mainit na pagtanggap. Ang ganda niyo po, Guro. Salamat, maganda ka rin. Sige, bumalik na kayo sa klase. Palam, Guro. Kung ikukumpara sa pamilya Shen, siguro dito ang tunay kong tahanan. Aning. Naalala mo pa ba noon? Yung joint speech competition ng lahat ng universidad sa buong syudad. Naalala ko. Noong umakyat ka sa stage, nakashuot ka ng simpleng piting damit. Ang ilaw ay tumama sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Aning. May mga bagay na hindi angkop sabihin gayon. Pero kailangan kong sabihin. Nang malaman kong kinansela mo ang kasal. Medyo natuwa ako. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ligawan ka. Tara na at mag-report muna tayo. Tita Zhao. Nasaan ang hangover soup? Bigyan mo ako ng hangover soup. Sir, hindi ako marunong magluto ng hangover soup. Bakit wala? Dati naman meron, di ba? Sir, dati po kapag lasing kayo, si Miss Aning po ang nag-aalaga sa inyo. Hindi po ako marunong magluto ng hangover soup. Aning. Nagkamali talaga ako. Bumalik ka na, please.
Nasaan ka ba talaga? Nasaan ka ba talaga, Aning? Aning, Aning. Huwag mo akong iwan. Aning. Huwag kang umalis. nasa ref ang almusal. Tinapon ko na ang expired na gatas mo. Ang alis ng hangover ni Eyu. Kapag nalasing ka ulit, kopyahin mo tong 100 beses. May desis akong isusulat ngayong linggo. Hindi ako makakapunta. Tandaan mong kumain. At tandaan mo ring isipin ako. Aning. Tama ka. Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo. Ako. Ako ang naggabaya sa tiwala mo sa akin. Isa akong walang kwentang tao. Aning. Aning. Hindi. Bakit naman ako iwan ni Aning? Ano man ang gawin ko, basta humingi ako ng tawad, palagi niya akong pinapatawad. Umuwi na siya, di ba? Pupuntahan ko siya ngayon. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Siguradong patatawarin niya ako. Pwede bang bilisan mo? Ang mga basura na walang silbi na tulad nito, bilisan mong itapon. Nakakainis tingnan. Miss Lynn. Lahat ng ito ay gamit ni Miss Aning. Baka pwede munang ilagay sa bodega. Anong ilalagay? Wala namang lugar sa pamilya Shen para sa mga basurang ito. Bilisan mong itapon. Ito na ang magiging princess room ni Dodo. Ang mga basurang tulad nito, huwag nang ikalat. Anong ginagawa mo? Eyu, bakit ka nandito? Tinutulungan ko lang ang pamilya, Shen na magtapon ng basura. Hindi ba't nagkasakit si tatay dahil kay Aning Shen? Lumipat ako dito para maalagaan siya. Wang Qulin. Ganito ka ba kadespeada? Hindi mo matiis kahit isang litrato. Tito Shi, maganda ba ang drawing ko? Wang Qulin. Si Aning ang tunay na anak ng pamilya Shen. Anong karapatan mong itapon ang gamit niya? Pumayag sina mama at papa na tumira kami ni Dodo dito. Bukod pa rito, si Aning Shen ang ayaw sa bahay na ito, ayaw sa kwartong ito. Anong mali sa pagtulong ko sa pamilya Shen na magtapon ng basura? Ano nang ingay-ingay yan? Dodo, sinong nagsabi sa'yo na mag-drawing dito sa kwarto? Hindi po. Sinong nagsabi sa inyo na galawin ang mga to? Sinong nagsabi sa inyo na itapon ang mga to? Ma. Ako. Naisip ko lang na wala ng silbi ang mga to, gusto ko lang itapon. Naisip ko lang na wala ng silbi ang mga to. Naisip ko lang na wala ng silbi ang mga to. Pero hindi ikaw ang may karapatang magtapon ng mga yan. Wala na ba tayong guest room sa bahay? Ang kwarto mo, pinapareserba ko pa rin kay Tita Wang para sa'yo. Hindi pa ba sapat yan para sa inyong mag-ina? Kailangan nyo talagang burahin, kahit ang pinakamaliit na bakas ni Aning dito sa bahay, di ba? Hindi po, Ope. Gusto ko lang po sanang lumapit sa inyo para mas madali ko kayong maalagaan. Bukod pa rito, bakante lang naman ang kwartong yan. Hindi na rin naman kukunin ni Aning ang mga gamit na to, kaya naisip kong itapon na lang. Tama na. Sinasabi ko sa inyo. Simula ngayon. Wala ni isa sa inyo ang papasok sa kwartong to. Hangga hindi bumabalik si Aning. Kahit anong bagay sa kwartong to, huwag na huwag ninyong gagalawin. Ginoo at Ginang Shen. Narito kami ngayon para linawin ang tungkol sa dalawang bata. Wala si Aning Shen, kaya hindi na matutuloy ang kasal. Mas mabuti sigurong itigil na lang ito. Tungkol sa bagay na ito, talagang mali ang ginawa ni Aning. Pero hindi ba mas maganda kung makabalik si Aning at makausap si Shiyu ng harapan? Hindi ba mas maganda? Emmy, anuman ang nangyari, hindi siya dapat umalis ng walang paalam. Umalis na lang siya bigla. Wala ba siyang respeto sa amin?
Tito at Tita Shi, kung hindi magpapakasal si Aning Shen, ako na lang ang magpapakasal. Kahit hindi ako tunay na anak ng pamilya Shen, lumaki ako sa pamilya Shen mula pagkabata. Ang mga magulang ni Shiyu ay mas mabait pa sa akin kaysa sa tunay nilang anak. At si Shiyu at ako ay lumaki rin ng magkasama. Kung handa si Shiyu na pakasalan ako, handa akong magpakasal sa kanya. Wang Qiu, nababaliw ka na ba? Emye, nakakatawa talaga. Hindi ko alam kung anong klaseng mga patakaran mayroon ang pamilya siya ninyo. Nawala ang sarili ninyong anak. Ang anak ng katulong, itinuring na parang prinsesa. Gusto pa niyang pakasalan ang aming Shiyu. Tita Shi, kahit na ang aking kapanganakan ay hindi kasing ganda ng kay Aning. Si Aning ay 12 taong gulang na nang kunin ninyo mula sa kabundukan. Magaspang at walang pinag-aralan. Samantalang ako, lumaki sa pamilya Shen. Ang mga kaugalian at etiketa ng isang dalagang may pinag-aralan. Sa tingin ko ay mas magagawa ko ng mas mahusay kaysa sa kanya. Miss Lin, pakiusap, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Kahit na ang aming pamilya Shi ay hindi isang kilalang pamilya, hindi rin basta-basta ang makakapasok dito. Kanselahin na natin ang kasal. Mula ngayon, ang ating dalawang pamilya ay huwag nang magkita pa. Teka lang. Hindi ako pumapayag. Ako, si Shiyu. Sa buhay na ito, walang ibang papakasalan kundi si Aning Shen. Mula pagkabata, lahat ng pag-aari ni Aning Shen basta gusto ko ay magiging akin. Shiyu, hindi ka rin exempted. Nasaan ka? Maligayang kaarawan. Bagong bili ko yan. Salamat, Aning. Tada, Ito ang tunay na regalo. Magpakasal na tayo, Eyo. Magpakasal, magpakasal. magpakasal, 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 magpakasal. Shiyu, bakit ang dami mong nainom? Anong ginagawa mo rito? Huwag ka nang uminom. Lasing ka na. Huwag mo akong pakialaman. Lumayo ka sa akin. Kung ganoon, sasamahan kitang uminom. Halika. Heto. Shiyu. Lasing ka na. Ihahatid na kita pauwi. Lasing ka na. Tara na. Aning Shen, lahat ng meron ka, agawin ko. Kabilang si Shiyu. Aning. Huwag mo akong iwan. Aning. Bumalik ka na. Ako ito, Ayu. Hindi ikaw si Aning. Ako si Aning Shen. Ayu. Hindi ikaw si Aning. Binigyan mo ako ng gamot. Ay, alam kong nahihirapan ka ngayon. Hayaan mong tulungan kitang guminhawa. Umalis ka. Kadiri. Eyu. Mahal na mahal kita. Kung hindi ka paalis, tatawag ako ng tao para tingnan ka. Ang bastos mo. Ginong Shi. Epektibo na ang antidote. Kailangan mo lang magpahinga ng 2 araw. Narinig ko na ang tungkol sa iyo, at kay Wang Qiulin narinig ko na ang lahat. Akala ko dati, naawa ka lang sa kanya, kaya inaalagaan mo siya. Hindi ko inakala na inalagaan mo na pala siya hanggang sa kama. Ikaw ang nagtulak sa ate ko para umalis. May karapatan ka bang pagsabihan ako? Hindi ba't lagi mo rin siyang kinasusuklaman? Sinasabing si Wang Qiulin lang ang kinikilala mo, bilang tunay mong kapatid. Nagkamali ako. Pero mahal na mahal ka ng ate ko. Kung hindi mo siya sinaktan, hihiwalayan ka ba niya bago ang kasal, at aalis nang walang paalam? Tama ang sinabi mo. Kahit na ang pamilya Shen ay maraming pagkukulang. Ako ang. Huling patak na naggabagsak sa kamelyo. Ako ang nanakit sa kanya.
Natanong ko na ang propesor ng ate ko. Nag-volunteer siya sa Xiaoshigo, West Sichuan. Kung mahal mo pa rin siya, Aning Shen, Bakit ka nandito? bakit ako nandito? Nandito ako para hanapin ka. Sino siya? Ano ang relasyon nyo? Kumista? Ako si Chen Mo. Hindi mo kailangang malaman. Magkasama na ba kayo? Kaya ka nagbawi ng kasal. Umalis ng walang paalam. Nga. Huwag mo akong sisihin. Ikaw at si Wang Qulin ang may malabong relasyon. Wala talagang nangyari sa amin ni Wang Qiulin, wala talaga. Aning. Nandito ako para sunduin ka. Uwi na tayo. Tignan mo, ang liblib ng lugar na to. Marumi at mabaho. Sa liblib at maruming lugar na to, ako lumaki. Umalis ka na, Marcie. Ang maliit na lugar na to, hindi angkop para sa'yo. Hindi ko ibig sabihin yon. Babalaan kita. Huwag mo nang saktan si Aning. Siya ang fiance ko. Mas mainam na lumayo ka sa kanya. Ganoon ba? Pero sinabi ni Aning na nagbawi na kayo ng kasal. Teacher Shen, kanta. Teacher Shen, kanta. Huwag nyo nang pahiyapan ang teacher nyo. Hindi siya marunong kumanta. Paano mo naman nalaman na si Aning Shen hindi marunong kumanta? Huwag kang mag-ilusyon. Sasabayan kita. Pinakamaliwanag na bituin. Sa kalangitan sa gabi. Naririnig mo ba? Ang kalungkutan na. Agbubuntong hininga sa puso ng mga nakatingala. Pinakamaliwanag sa kalangitan sa gabi, naalala mo ba? Ang ganda pala ng boses ni Aning. Ang tagal na naming magkasama. Pero hindi ko pa rin siya lubos na kilala. Kung pinahalagahan ko lang sana siya. Hindi sana tayo umabot sa ganito. At mga matang lumuluha. Bigyan mo ako ang lakas ng loob na muling maniwala. Oh, lampasan ang kasinungalingan para yakapin ka. Salamat sa inyong lahat. Ayos ka lang. Ayos lang. Huwag kang gumalaw. Huwag mo siyang hawakan. Dadalhin kita sa klinik. Ako mismo. Ang nagpawalay kay Aning Shen, na ako lang ang nasa puso. Nawala ko siya. Kailangan ko siyang mahana. Pinagsama na ang mga paaralan sa kabilang na yon. May 17 bata na nadagdag. Lilipat sila dito sa atin. Pero ngayon, pala tayong libro, uniforme at maging masustasyang pagkain. Mga guro kayo na galing sa syudad. Mayroon ba kayong magandang ideya? Principal, susubukan kong humanap ng paraan. Salamat, Teacher Chen. May mga bagong desk na.
Principal, ito ang mga kailangan mong gamit. Salamat, salamat. Iswipe mo lang ang card na ito. Nabayaran na ng guro na iyon ang lahat. Natuto ka ng mang-agaw ng kredito, ano? Teacher Chen, Hindi mo naman talaga pinapahalagahan ang mga batang ito. Ginagawa mo lang ito para sa sarili mong kasiyahan. Ano naman kung ganoon? Ang isang marangal na tao ay hinuhusgahan sa gawa, hindi sa intensyon. Basta masaya siya. Gagawin ko ang lahat. Parang may sakit ka. Umuwi ka na. 10 taon kaming magkababata ni Aning. Nag-away lang kami. Siguradong patatawarin niya ako. Kaya pinapayuhan kita, huwag mo siyang pag-interesan. Hiwalay na kayo ni Aning. Nililigawan ko siya. Huwag mo na siyang guluhin. Hindi ko hayaang agawin mo si Aning. Teacher Shen, si Tito Shi ang nagginta. Shiyu. Hinding-hindi ko hahayaan na magkabalikan kayo ni Aning Shen. Huwag mong isipin na dahil hinahanap ka ni Shiyu, magkakabalikan kayo. Nakokonsensya lang siya sa'yo. Kami na. Tapos na ang klase, Aning. Salamat sa pagod mo. Aning. Tapos ng klase mo. Salamat. Aning, nagkamali talaga ako. Huwag ka nang magtampo, okay? Hindi ako nagtatampo. Shiyu, hindi na kita mahal. Shiyu, ano ba talagang gusto mo? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Break na tayo. Hindi na kita mahal. Tapos na tayo. Naintindihan mo ba? Minahal mo ako ng 10 taon. Ngayon sasabihin mong hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako mahal at tatanggap ka pa ng bulaklak mula sa iba. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo lang ako. Ang yabang mo naman. Sasabihin ko sa'yo. Patay na ang puso ko. Ang relasyon natin, patay na rin. Kung ang relasyon natin ay parang bulaklak na ito, nalanta na ito ng tuluyan. Nagsimula itong malanta nang pinababa mo ako sa kotse sa passenger seat. Pinaghintay mo ako sa malakas na ulan habang kayo ay naglalandian sa tabing dagat, lalo itong nalanta. Sa kaarawan ko, ikaw at siya ay bumiling 2 magkaparehong kwintas. Tuluyan na itong nalanta. Sinasabi mong mahal mo ako pero nakikipagtalik ka sa kanya. Hindi ka ba nasusuka? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Shiyu, dati ikaw ang tanging liwanag sa madilim kong buhay. Kahit walang kumakampi sa akin sa pamilya Shen. Kahit walang kumakampi sa akin sa pamilya Shen, at least mayroon pa rin ako. Pero ngayon, naintindihan ko na. Ang sarili lang ang hindi magtataksil sa sarili. Inalis na kita sa buhay ko. Sa puso ko, wala ka ng pwesto. Shiyu, hindi na kita mahal. Dati, mali ako. Hindi ko masyadong naisip ang damdamin mo. Pero hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Hindi kami natulog ni Wang Qiulin, pakinggan mo naman ang paliwanag ko, di ba? Wala na yan ngayon. Nahanap ko na ang mahal ko. Chen mo. Hindi ako naniniwala. Ayos lang. Paniwalayin kita. Anak, gising ka na. Aning Shen. Nasaan si Aning? Huwag mo na siyang hanapin. 1 linggo ka nang walang malay. Magpapakasal na si Aning Shen ngayon. Hindi. Akin si Aning. Hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Anak, huwag kang masyadong mag-react. Aning, simulang gayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Chen. Ang pulseras na ito ay iniwan ng lola sa tuhod ni Chen mo. Ilang henerasyon na itong ipinapasa. Sa mga manugang lang ng pamilya Chen, halika. Babagay ito sa iyo. Buisit na bata ka.
Alagaan mo si Aning na mabuti sa susunod. Ma, bakit kayo mas pabor sa manugang nyo? Aning, kung sakaling gustong manakis sa'yo ang batang to, sabihin mo lang sa akin, ako na ang bahala sa kanya. Kaya pala ganito pala ang pakiramdam na mahal kang pamilya mo. Kaya pala mainit ang pakiramdam ng tahanan. Sa pamilya Shen, mas mababa pa ako sa isang estranghero. Ngayon, sa wakas, may sarili akong tahanan. Aning, pakakasalan mo ba ako? Ako. Hindi ako pumapayag. Shen Aning, hindi ba kami pamilya mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa engagement mo? May pamilya pa ba sa puso mo? Amelia? Sa inyo ba, si Wang Qiulin lang ba ang anak nyo? Punta kayo sa kanya. Aning, kasalan ko to. Asensya na, anak. Simula nang umalis ka sa bahay, palaging nag-alala si mama sa'yo. Alam na namin ang tunay na pagkatao ni Wang Qiulin. Puntahan mo si Papa. Nagkasakit din si Papa dahil sa pag-alala sa'yo. Palagi siyang may sakit. Nag-aalala sa akin? Sa tagal ko sa pamilya Shen, hindi nyo ako kailanman itinuring na tunay na anak. Sa susunod, hindi na rin kailangan. Paano mo naman makausap si mama ng ganyan? Aning Shen, alam kong galit ka pa rin sa amin. Pero sa huli, kami pa rin ang tunay mong magulang. Pwede ba, payagan mo kaming dumalo sa kasal mo? Hindi. Aning Shen, sa ganyan mong pakikipag-usap sa magulang mo, Shen ka pa ba? Shu Shen, gusto mo bang ulitin ko ang sinabi mo noong ika-16 mong kaarawan? Ako, si Shu Shen, ay may isang atlang at yan ay si Wang Qiulin. Paano naman karapat dapat ang probinsyanang yan? Ma, noong taglamig na yon, hindi sinasadyang nahulog ako sa tubig. Nilagnat at nawalan ako ng malay ng ilang araw. Iniwan mo ako sa ospital, hindi pinansin pero nakasama mo si Wang Qiulin sa summer camp. Noong panahong yon, alam mo ba na ikaw ang nanay ko? Pa. Sa pamilya Shen, labis akong nagdusa sa kahiyan at pagpapahirap. Pero nagbulag-bulagan ka. Ang pagiging makasarili at kawalang pakialam mo ang nagpaduda sa akin kung ako ba talaga ang anak mo? Anak, kami ng papa mo, patawarin mo kami. Kasalanan namin. Kasalanan namin. Dati, mali ako. Hindi ako nag-iisip. Alam kong nagkamali ako. Aning Shen, magandang araw ngayon. Bakit hindi mo na kayo umupo at mag-usap ng maayos? Sila pa rin ang mga nakatatanda mo. Aning Shen, gayon ang malaking araw ninyo ni Chen mo. Tumingin ka sa hinaharap. Huwag ka nang mamuhay sa nakaraan. Saj, pinapayagan ko kayong dumalo sa kasal ko. Pero hindi dahil sa inyo. Kundi ayaw kong mahirapan si Chen mo. Aning, papakasalan mo ba ako? Hahayaan mo ba akong protektahan ka habang buhay? Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, hindi kailanman nagbago. Hahayaan mo ba akong bayaran ang lahat sa natitirang buhay ko? Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Shiu, minahal kita noon. Pero ngayon, hindi na kita mahal. Nakahanap na ako ang taong tunay na nagmamahal sa akin at makakasama ko habang buhay. Wang Qiulin, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Bakit naman hindi ako welcome? Nakakatawa. Aning Shen, bakit ka dapat maging masaya? Kung hindi ka lang binalik ng pamilya Shen, lahat ng ito ay akin sana.
Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Aning. Uluyan na ba kitang nawala? Ang taong pinakamamahal ako noon,